Okay, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video, tutorial na naman. So yun, meron ulit tayong wiring diagram dito, no? So bali for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-troubleshoot. So dun sa nakaraan or sa mga nakaraang tutorial natin, itinuro ko kung paano yung mga wiring diagrams ng per circuit natin, ano? For example, yung wiring diagram ng headlight, wiring diagram ng busina, wiring diagram ng flasher at iba pa. So bali for today's video, ayun, tuturuan ko kayo kung paano mag-troubleshoot ng ating mga circuit, no? Step by step. So kung nakikita nyo, meron tayong busina dito, ano? Ayan. So kompleto na yan. Meron na tayong battery, meron tayong fuse, ignition switch, horn switch, syempre yung ating busina. So ayan, hindi ko na patatagalin pa, umpisa na natin yung ating tutorial. Okay, so ayan, para sa mga baguhan dito sa ating channel, ano, kung hindi nyo pa napapanood yung wiring diagram nitong ating busina, so meron na tayong video pero ituturo ko pa rin kasi nga halos iisa lang yung ano nito, no? Kapag alam mo yung wiring diagram, syempre dapat alam mo rin siyang i-troubleshoot. Okay, so yun, umpisa na natin. Nandito tayo ulit sa ating battery. So kapag nakakita kayo ng ganitong symbol, kahit saan nyo pa makita yan, ibig sabihin, yan yung ating negative or yung ground. Then meron tayo dito sa kabila, syempre kulay red, positive. So ayun, may color coding na yan para hindi na tayo malito. So yung ground natin is black, pero depende pa rin yung kulay ng ground ng wire natin, no? Kasi hindi pare-pares yung ating mga brand ng motor. Okay, so yun, black, ground, negative. So sa positive naman, kulay red. Ayan, nakikita nyo. Ngayon dito sa positive natin, meron yung wire dyan, ano? May wire na nakatap dyan sa positive terminal, which is papunta yan sa ating stock fuse or ating built-in fuse. 10 amps fuse. Yan, ito yung stock fuse ng ating motor. So 10 amps. Yung wire na yon, yung fuse na yon, yung isa galing sa positive terminal ng battery, then pupunta yan dito sa ating ignition switch. Ignition switch. Ayan. Okay, so kahit gaano pa kalayo yung battery natin sa ating ignition switch, doon lang din pupunta yan. Or dito lang din mga galing yung source na sinusupply ng ating susian dito sa ating mga components. Excuse me. Again, from positive terminal, yung source, ayan, pupunta yan sa ating fuse, tatawid yan sa 10 amps fuse, pupunta yan dito sa ating ignition switch. Ngayon, meron na tayong tutorial dito sa ating 4 wires and 2 wires ignition switch, ano. So meron na tayong nagawang video niyan. Hanapin nyo na lang. At yung materials natin ginagamit is yung 2 wires para madaling maintindihan at madaling matutunan. Okay, so from red wire, live yan from battery. So kapag sinusi mo, tinurn on mo yung ignition switch, yung source na yun, lilipat lang dito sa accessory wire or ACC wire na tinatawag. Ayan. So lahat ng component or circuit natin dito na connected, ano, yung headlight, park light, brake light, dashboard, fuel gauge, fuel panel. So lahat-lahat na dito sila nakakonect. Kaya tinawag siyang accessory wire. So dahil busina yung tutorial natin ngayon, busina yung nakakonect sa kanya ngayon. Again, pagka nakita nyo tong accessory wire na to, so napakaraming nakakonect dyan, ano, parang sanga-sanga yan. So lahat ng components natin or circuit natin dyan kumukuha ng source. Again, balik na tayo sa tutorial. So ngayon, dahil nga busina yung tinuturo natin, so busina yung connected. Sa busina nga pala, ano, mga guys, ano, meron tayong positive at negative trigger sa busina. So paano ba yon? Sa busina, dahil nga yung busina natin walang polarity yan, so sabihin na natin itong kulay blue ay positive at itong black ay negative. Ayan, nakikita nyo naman yung wire pupunta doon. Pwedeng magkabaliktad yan ngayon. Pwedeng itong kulay blue maging negative at itong kulay black maging positive. Basta ang kailangan lang ng busina natin is source, positive at negative. Regardless kung saan siya dadaan. Kaya kahit pagbaliktarin mo dyan sa terminal na yan, pwede. So sa madaling salita, wala siyang polarity. Okay. So kapag negative trigger na sinasabi, ang switch niya nakaposisyon or nakatap dito sa ground.
So, ayan, same lang siya, kaso sa ground lang siya nilagyan ng switch. So, negative trigger ang tawag kapag gano'n. Okay, ayun. From accessory wire, na-connect dyan yung ating horn switch. Kukuha lang yan ng source accessory wire. Ngayon, kapag pinindot mo, lilipat lang sa switch, papunta sa ating busina. So, okay na yun. Meron na tayong positive. Then, ground, given naman na yun. Galing lang yung ground niyan sa ating negative terminal. Or, pwede rin ito sa chassis. So, pwede yan. Basta maganda yung groundings. Okay. So, yun. Pagdating naman sa pagto-troubleshoot, no? Marami sa atin ng walang idea, no? Lalong-lalo na kapag beginner. Kasi nga, busina yan. So, battery operated yan, ano? Yan. So, pag magto-troubleshoot tayo, lagi tayo mag-uumpisa dito sa ating battery. Ayan. So, lagi nating i-check yung battery natin kung healthy pa ba siya. No? So, kapag sinabing healthy, ibig sabihin yung voltage niya, 12 point something pataas. So, hindi dapat siya mag-drop sa 11. No? Or 10, 9. So, hindi na siya healthy kapag gano'n. Ibig sabihin, sira na yung battery natin. Or nagpapapalit na. Ngayon, pagdating naman sa lifespan ng battery or sa haba ng buhay ng battery, nagtatagal mostly yung ating battery 3 to 4 years, ano? 3 to 4 years. Yung tinatagal ng buhay ng ating battery. Ayan. So, unang-una yung voltage ng battery, kung healthy pa ba. So, kailangan 12 point something to, 12 volt pataas. Yan. So, kapag bumaba siya sa 11, pababa, ibig sabihin, paluman or pasira na siya, no? So, dapat hindi siya nawawala sa 12 volts. Yan. Then, next, so, yung fuse, kapag yung busina natin nawala, ibig sabihin, no, marami tayong pwedeng tignan dyan, eh. Kasi nga, connected siya dito sa ating accessory wire, pwedeng i-check muna natin yung fuse natin, baka naputol. Hanapin lang natin yung fuse box. So, check natin. Then, kapag buo naman, so, syempre, lalakad tayo dyan, gagapangin natin yan. Papuntang accessory wire. Then, check natin mga wire. Baka may putol. No? So, kung wala namang putol, then, dito tayo sa ating switch. So, sa switch, hindi naman madalas nasisira yung switch, pero nagkakaroon din ng problema paminsan-minsan. Lalong-lalo na yung corroded na tinatawag or yung umaasin. So, dahil switch yan, contact point yan, umaasin din sa loob yan, ano? So, kailangan din natin i-check yan. Minsan, ayun, naka-experience na kasi ako ng ganyan. Then, kung okay naman yung switch, dito na tayo tatakbo sa busina. So, syempre, dahil busina yung tinotroubleshoot natin, check muna natin yung busina direkta sa battery. Kung gumagana pa talaga. So, tulad nga ng sinabi ko, yung busina natin, wala namang polarity yan. Walang positive at negative. So, kailangan niya lang ng dalawang source, regardless kung saan papasok. So, test natin dito sa ating battery. So, kapag gumana, ibig sabihin, nandito yung ating problema. So, sa switch, wires, sa fuse, and then sa battery. Umpisa natin sa battery, ano? Kasi, dyan kumukuha ng source yung ating busina. Then, lakad tayo papunta dito sa fuse, papunta dito sa wire, kung okay naman. Accessory wire, switch, hanggang sa makarating sa busina. So, bali hanggang dito na lang guys, ano? Sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.